Buong kwento ni Tom Thumb. Noong unang panahon may mag-asawang magsasaka na matagal nang nagnanais ng anak. Nanay, sana kahit gaano kaliit magkaroon tayo ng anak. Isang araw natupad ang kanilang panalangin. Isinilang ang isang batang kasing laki lamang ng hinlalaki. Tatay, kay liit niya, pero napakagwapo. Nanay, tatawagin natin siyang Tom Thumb. Lumaki si Tom bilang isang matalino at masayahing bata, kahit siya'y napakaliit. Isang araw naisipan ni tatay na magpunta sa bayan. Tatay, sayang at wala akong kasama sa paglalako. Tom, ako po ang sasama, tay. Pwede akong sumakay sa taingan ng kabayo. Tatay, natatawa. Talaga bang kaya mo? Tom, subukan natin. At ganoon nga ang nangyari. Nagsalita si Tom mula sa taingan ng kabayo upang gabayan ito. Tom, kaliwa, tuwid, ihinto. Napamangha ang mga tao sa bayan. Lalaki, grabe, marunong magsalita ang kabayo. Pero may dalawang magnanakaw na nakakita kay Tom. Magnanakaw 1, may mahiwagang bata sa taingan ng kabayo. Magnanakaw 2, kunwari ibibili tayo tapos kukunin natin siya. Kaya't dinukot nila si Tom habang natutulog ito sa ilalim ng damo. Magnanakaw 1, ipapasok natin siya sa kabangyaman ng hari. Pagnanakawan natin ito mamaya. Ngunit si Tom ay may plano. Tom, mahina ngunit malinaw. May tao, may magnanakaw. Nagising ang mga bantay ng palasyo. Bantay, sino yon? May nagsalita. Nataranta ang mga magnanakaw at tumakbo palayo. Tom, tumatawa. Akala nila malilin lang nila ako. Matapos ang maraming pakikipagsapalaran, si Tom ay nakabalik din sa kanilang tahanan. Nanay, Tom, anak ko, akala ko'y hindi ka nababalik. Tom, hindi ako mawawala, nay. Maliit man ako, marunong akong umuwi. Tatay, napakatapang mo, anak. Hindi mahalaga ang laki, kundi ang talino at kabutihan ng puso. Aral, hindi hadlang ang laki ng katawan sa pagkamit ng tagumpay. Ang katalinuhan, tapang at kabutihang loob ay tunay na kayamanan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat